Pasensya na kung maraming magagalit dito, pero kailangan nating banata ng balimbing na ito. Ang kapal ng apog mo, Sandro. Pagkatapos ipaglaban ni PRRD na ilibing sa libingan ng bayani ang lolo mo, ito pa ang igaganti mo. During the break, there were threats against one of our House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, not only towards our Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. Well, I remember vividly there was a grave threat on the life of one of our members, the Honorable Franz Castro. Yes, Mr. Chairman, I believe it was put into question. When was that? And what was that? I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Kita mo? Kinampihan mo pa ang kalaban ng ka-unity mo? Wala talaga kayong utang na loob no? Kinalimutan mo na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi sana mananalo ang tatay mo. Ano ba ang ginawa sa inyo ni VP Sara para ganituhin nyo? Ano ba ang ginawa sa inyo ni VP Sara para ganituhin nyo? Noong una ayaw kong maniwala na nambudol ang ama mo. Pero ngayon, kumbinsido na ako. Hindi lang kayo mambobodol, manggagamit pa kayo. Ginamit nyo ang VP Sara ko. Pakilike ang video na ito at mag-subscribe kayo sa channel na to. At samahan nyo ako sa paghuhuramentado. I-share nyo para maraming magising na itong si Sandro isa ding balimbing. Kayo dyan sa Kongreso ang unang nambato ng akusasyon. Ngayon gusto nyong palabasin kayo ang inagrabyado? Uulitin ko ulit, napakakapal naman talaga ng apog nyo. Tapos ano ito? Presidente ka din ba? Feeling presidente ka na din katulad ng tito mo? Bakit gamit-gamit mo ang presidential helicopter? Sinong nagbigay ng karapatan mo para gamitin ang presidential helicopter? Tatay mo? Malamang. Pera ko ang pinanggagastos para lumipad yan. Tapos ginagamit nyo lang ba sa personal? Bayan, gumising ka. Yung mga balat kayo pakiramdaman nyo. Tama si VP Sara. Dapat kilalanin mo ang mga taong nasa paligid mo dahil sila mismo ang tutuklaw sa'yo. Kaya pala ako ay takang-taka. Bakit ang tahimik ng iyong ama? May niluluto na pala kayo. Noong kampanya kaisa nyo ako. Umasa na sana iba kayo sa mga trapong politiko. Pero ngayon, pasensya na kayo. Pero sukang-suka na ako sa inyo. Dati hindi ako naniniwala sa taong ito. Pero ngayon, ayaw ko mang aminin pero bakit mukhang totoo? Dati chismosa lang ang tingin ko dito. Pero ngayon, bakit tila nakukumbinsi ako na tama pala kaya bumaliktad ito? Naaawa lang ako kay VP Sara. Tila mag-isa sa lahat ng pambabalahura nila. Pero kampante ako na kaya nating itawid ito. Patutunayan natin sa mga tambaluslos na ito. Sa susunod na eleksyon, ibasura natin ang mga to. Payag ba kayo na muling mapayagpag ang mga ito? Paki-comment nang malaman ko kung ano ang saloobin mo. Diba Ilocano ito? Ito Sandro para sa'yo, saluhin mo. Pinag-aralan ko pa to. Nagbengbeng tarupam. Uleg ka nga naming pinsan. Bumangon kumanilolom. Taumay naguyuden tasakam no maturog ka tirabii. Bagas timatam. Kita mo itong si Lods? Dati idol ka neto. Pero isa na sa mga kritiko mo. Banatan mo nga Lods. Nako! Nakaka-disappoint naman. Basahin natin. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network. Nako, ginawa nyo pang blind item. And some words were said to malign the reputation of our institution. Reveal nyo na, Sandro! Pa-blind item pa tayo eh. Ako na, ha? Ako na ang magsasabi. So, ang TV show na yon is SMNI or TV network pala. Sino ang nagsabi nun? Diretso tayo, Sandro. Sino ang nagsabi nun? Si former President
Rodrigo Duterte. Si former President Rodrigo Duterte na dahil sa kanya nalibing sa libingan ng bayani si Apo Lakay. Na dahil sa kanya malaking porsyento bakit nakabalik ang mga Marcos at nagtiwala ulit, 'di ba, ang majority sa mga Marcos. Yes, maraming loyalista. Pero hindi nyo po maipagkakaila na marami kaming mga Bisaya. Visayas, Mindanao. Kaya nga nakipagsanib puwersa si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga willing mag-adjust si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang desisyon ni VP Inday Sara. Kung tatakbo ba siya as president? Kasi willing magpakumbaba si President BBM para lang makatandem si VP Inday Sara. Hindi po natin yan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit ganun na lang? Di ba? Bakit ganun na lang yung pagka-dramatic nyo at pagka-OA nyo sa kanya? At sinasabi mo pa dyan, there were threats against one of the House members. Sino ba? Ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng name, France, pero hindi kumpleto. Di ba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag-a-assume? And in the first place, bakit parang hindi na mabigat sa inyo? Di ba? Ang word na makakaliwang grupo. Bakit wala na lang yan sa inyo? Bakit ngayon nag-join force pa kayong lahat? Bakit? Para pagtakpan ang mga pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Para magkaisa kayo para saan? Para ipagpatuloy yung pananahimik nyo at hindi nyo, di ba, pagsasa publiko kung saan nyo nagagamit at nagagastos ang pondo nyo? At bakit ba kayo nagkakaganyan? Di ba? Ang sinabi lang naman ni former President Duterte, open the book. Isa publiko nyo saan nagagastos ang pera, ang pondo. Partida, may anak pa si former President Duterte na congressman din. Partida, ha? Ganon katapang si former President Duterte. Nakakalungkot lang mga lods. Ako, sa totoo lang, idol ko tong si Sandro Marcos eh. Yung talino niya, 'di ba? Yung pananaw niya, yung the way siya magsalita. Pero ngayon anyari? Grabe grabe. Bakit pagdating sa mga makakaliwang grupo ngayon, bakit parang ang soft nyo? 'Di ba? Di ba? Nagkakaisa na ba kayo pati mga makakaliwang grupo? Tapos, sa midterm election, sisip-sip na naman kayo kay VP Inday Sara. Alam nyo, nakakaawa talaga si VP Inday Sara kasi yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nakapaligid kay VP Inday Sara, ewan ko kung totoo o nagbabalat kayo lang.